Panga Bingo Plus Panalo! Oy, eto na nga yun. Hindi ba? Nakakatawa. Parang kung si ano Ang dami mong ano. Sinora Honor Shoot nun. bola para may manalo na ng 500 pesos. Sinora si Vilma Santos nun, di ba? Yung ano siya, T-Bird siya. Oo, T-Bird that ako. Oo, di ba? Uy, alam mo, ang ganda ng pelikula na yun. In fairness, di ba? Parang, ayan, nabubuhay sa'yo, di ba? Yung Ay, nakikita pala sa camera. But anyways, ako ito na nakikita pala sa camera, narununtok ako. Di ba, Violente? Ganun po siya talaga. Yan. Wow! Wow! Yung hindi nyo po nakikita, ganyan po yung ginagawa niya sa akin. Online, paninira. But anyways, ako makabangga, ito na ang chance nyo para mag-uwi ng 500 pesos. Kaya eto na, ang Magic Ball. Diba? Na i-drop natin sa ating Pinoy Drop Ball. Hatid yan sa atin ng Panga Bingo Plus Panalo. Hatid of course sa atin ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Ang daming hinatid ng Bingo Plus. Diba? Oo. Eto na nga, Uy, yan. alam mo, yaman din lang naman na pinag-uusapan natin ng Bingo Plus. I-congratulate natin sila kasi sila po ay nakatanggap ng award. 2025 Sigma Asian Award. Wow! Yes, congratulations Bingo Plus. Congratulations sa Bingo Plus. Yes. For achieving another milestone, of course. Para sa lahat. Kasi for 2024 nakakuha yung Arena Plus. Correct. Ngayon naman ang Bingo Plus. Bingo Plus. 2025 Asian Sigma Asian Awards. Congratulations Bingo Plus. Congratulations to our Bingo Plus family at eto na ang lucky card ng Baklitas, ang 10 of Spades. Tandaan mo lamang yan para mamayang gabi pagbigay ng hudyat ni Kuya Chico kung saan kailan ka pwedeng tumawag. Kailangan mo masambit ang lucky card ng Baklitas na 10 of Spades para makuha mo ang 500 pesos na premyo. Diba? Kayo na pang iniintay nyo mga pangga, diba? Tutok lang kayo buong araw. Dahil buong araw po tayo may Pangga Bingo Plus Panalo. Hatid yan sa atin ang Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Bye, guys. Bye, guys. Cheers, Miss Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. Teka lang. Okay. Okay. Itatago ulit si Sisa. Itatago ulit. Ayan. Naganda ipit-ipit. Hindi mo kapag-gumad yung bakla. Hindi makawala. Ay, ayan nako. Okay na ako. Live diba? kasi. So, ulitin natin. Same, pero iba. Yan. We are number 106.7 Energy FM. Pangga! Huwag mong sabihing radyo. Sabihin mo. Yun! Hello pa rin po sa ating mga panggana patuloy na nakatutok sa atin at syempre sa lahat pa rin natin mga panggana hindi bumibitaw via our digital platforms on Facebook, TikTok, and of course sa YouTube channel ang Team Replay. Yes, ay batiin ko lang si Chang Ami. Hello, magandang umaga kay Kuya Obet. Oo. Diba? At syempre mayroon tayong mag-asawa din, si Ate Yoli. Ay, hello. Ayan, at saka syempre si Kuya Daryl ang kanyang asawa at ang CCTV ng kanto ng 862. Talaga ba? Ayan, si Ate Vilma. Akala ko si Mang Mar, napalitan na pala. Actually, magkabila sila. Tandem. Walang nakakaligtas. Oo. Pag may di ka kilala. Lalong-lalo na sa barangay, sa Adolfo. Yes. Pag may pumasok na hindi na kilala, Paka, wow! Hindi sila pusa. Ayan. Ibatiin ko lang aking hobby. Hello. Ay, ayan. Hi, Iyo. Iyo pa yung chocolate. Pag-uwi mo. Birthday ko. Wow. Hanggang kay Iyo na buburaot, di ba? Ay, pero Mare, alam mo, since nagbabati, di ba kahapon nga na pag-uusapan natin si Direk Daryl? Oo. Ay, nako, eto may chika ako sa'yo. Ano nangyari? Bakit Si OA. Bakit ano nangyari na sa kanya? Ay, nako. Eto na nga, Mare, nagharap sa korte ang kontrobersyal direktor na si Daryl Yap kaugnay sa kasong cyber libel na isinampa laban sa kanya ng veteranong aktor at komedyante na si Vic Soto. Ang kaso ay may kaugnayan sa trailer ng pelikula ni Yapa na may titulong The Rapist of Pepsi Paloma.
Naganap ang arraignment nitong Martes, June 3 sa Muntinlupa Regional Trial Court kung saan formal na naghain ng not guilty plea si Daryl Yap. Ayon sa kanyang legal counsel na si Attorney Raymond Fortuna, ay dumaan na sa pre-trial stage ang kaso. Sa prosesong ito ay sinusubukang pagkasunduan na magkabilang panig ang ilang facts, pati na rin ang pagbubunyag sa mga ebidensyang ihaharap sa korte. Bago ang itinakdang unang hearing sa August 19, 2025 ay magsasagawa muna ng mandatory mediation conference. Bahagi nito ang proseso sa ilalim ng batas kung saan layunin ng hukuman na pag-usapan at ayusin ang dalawang panig at sigalot na sa paraang mapayapa sa tulong ng isang mediator. Aminado rin ang kampo ni Yap na bukas sila sa posibilidad ng settlement. Basta may pagnanais sa magkabilang panig at pagkakasundo at maibalik ang katahimikan. Samantala, kinumpirma naman mare ng abogado ni Vic Soto na si Attorney Enrique de la Cruz ang naging takbo ng arraignment sa pre-trial na binanggit niyang napag-usapan sa harap ng hukom ang mga dokumentong mamarkahan at mga isyong pag-uusapan sa mismong paglilitis. Wala pa raw malinaw na desisyon mula kay Vic kung bukas ito sa pakikipag-areglo, pero dahil bahagi ng proseso ang mediation, muling tatanungin ng aktor ukol dito. Sa ngayon ay nananatiling tuloy ang pag-usad ng kaso at inaasa ang haharap ang magkabilang panig sa korte this August 19. Kailan sila nagharap? Kahapon ay nagkaroon sila ng arraignment. First arraignment. Yes. Actually, alam ko, sa pagkakaalam ko, hanggang third arraignment yan. Pag hindi na talaga, doon na talaga. Baka yun yung last. Kasi ang susunod nila is mediation na, mare. Mediation. Makipag-areglo. Hindi, para baka part din yun. Kasi kahapon is presenting ng mga ebidensya. Eto yung Chenes, Cameron, Barirut. Sinabi mo yung Cameron, Barirut. Kasi binanggit nito, ganyan. Baka ikaw naman, hindi tupad sa Cameron, baka naman nagsumiti na rin siya ng mga ng mga ibang mga ebidensya nga, gaya ng sinabi ko, lalong-lalo na dun sa pelikula, na baka kasi hinain na nila na kung mapapanood niya ang buong storya, hindi yun yung ibig sabihin. Kagaya nun, diba, na nakakaloko. Bakit ganyan yan na sa TikTok na? Diba? But anyway, ano pa nangyari? Yun na nga. Sabi nga nung ni Attorney Raymond Fortun, kagaya ng nang nabanggit ko, is open naman daw for settlement itong si Direk Daryl Yap. Ayun ngayon tanong, pero yung kabilang kampo, tatanggapin kaya? Open ang ba? Sabi daw ng Vic Soto, itutuloy daw. Ay, akala ko, let the court Kagaya kay Lindsay kanina. No? Akala ko may ganun. No! Sabi kay Lindsay kanina. Ganun ka, no. Diba? No. Maldita. Pero hindi, diba? Kasi sobrang tagal na rin naman talaga na tinakbo nito, diba? Na, yun nga, kung mabibigyan sana ng pagkakataon ang madlang people, hindi sa Showtime, ha? Bakit naman ang madlang people ang mga madlang Pilipino. Diba? Na? Hindi, mapanood. Kasi kung mabibigyan ng pagkakataon, kasi ang taong host ganun na parang tipong, Marce, eto na lang sasabihin ko. Diba, sa MTRCB tayo. Bago makalabas ang pelikula, pinapanood yan ng MTRCB upang nang sa ganun ay may screen. Hindi nga nakapasa, di ba? Hindi pa napanood kasi wala pa yung papers. Yun nga, Mare. Doon pa lang, hindi, eto na nga, Mare. Doon pa nga lang yung trailer pa nga lang hindi na pumasa. Kasi hindi nga ni-review dahil nga merong kaso. Diba? Doon pa lang hindi na pumasa. What more yung buong pelikula. Tsaka hindi sila nakakuha ng ng supporting documents galing sa korte na ito ay free of cases para maipalabas. Diba? Kasi naisampa nga yan bago nga yung playdate sana nitong taon, ng Pebrero 5. Kaya lang hindi talaga nagkaroon ng chance. Diba? Kaya, pero yun na nga, Dave Ronquillo, ba't kayo blinak ni Direk Daryl? Hindi kami blinak. In-unfriend niya kami. In-unfriend. Hindi niya kami Bakit nga kaya? Hindi kami binlock, diba? Ikaw ba may naisip ka ba, Mare, bakit tayo in-unfriend ni Direk Daryl Yap? Siguro kasi alam niya na syempre hindi rin naman natin kakatigan kung anong meron siya dahil tayo ay mga deputies ng MTRCB. Ako naramdaman ko naman na si Direk Daryl Yap ay hindi naman siya naghahanap ng kakampi. Siguro ay umiiwas na lang siya. Siguro. Diba? Para hindi pero na wala rin namang masamang tinapay siguro dito. Kasi
mula nung nangyari itong mula nung nangyari itong hindi pagpapalabas sa sinihan ng The Hour of Pepsi Paloma, 'di ba? Hindi na kami nag-usap ni Direk Daryl Yap. At nung time na nanghihingi ako ng sa kanya ng update dahil sinabi ko naman sa kanya na Direk, kung gusto mo mag-vent ng side, ayan, pwede naman po. Sinabi naman pwede rin din naman bilang kaibigan, makikinig din naman ako. Pero kung off the record, yung gusto mong ikwento, okay lang naman din dahil marunong naman din kami magtago ng sikreto kung ayaw mo talagang sabihin. Ang sabi na lang niya, huwag niyo nang pag-usapan kasi nakasampa na. Tapos, nung nakaraan nga, yun nga, tuluyan nang naisampa yung kaso, hindi na kami nakapag-usap. At doon na nga natin nakita na, yun na nga. In-unfriend na niya tayo. Na-unfriend na niya na tayo at naisampa na nga yung kaso. Ngayon, hindi po namin mahingi yung, yung kanyang panig ukol dito. Wala kami makuha ang mga kung anong impormasyon. Na, 'di ba? Ganyan na nangyari. Louie, 'di ba? Benelada, tsaka ni Rachel Gueta. Ayan. Yan ang buong pangyayari kung bakit kami in-unfriend. May ginawang ibang account din ata si Daryl. Oo, meron siyang ibang account. Pero hindi na niya kami friend doon. Na para parang small circle of friends na lang. Pero tama din naman yun. We respect that kasi kung gusto niya maging maliit muna kanyang circle at makaiwas din naman sa kung anong kapahamakan dahil syempre hindi, gaya ng sinabi natin, di ba? Hindi lahat ng nag-a-add sa'yo dito sa Facebook kaibigan mo. Correct. Yung iba, inaantay kung paano ka madadapa, paano ka huskahan, paano ka kukutyain. Kaya siguro, kaya mas pinaliit lang muna ni Direk Daryl Yap yung kanyang circle and we respect that, di ba? Kumaga wala naman, kumaga walang masamang tinapay sa amin. Hindi, tsaka kami kasi, hindi naman kami nagbabase kung friend namin sa Facebook ang isang kaibigan. Siya nga hindi ko friend sa Facebook eh. Oo, diba? Hindi mo naman talaga pinapalo. Diba? Pero wala kayong masamang tinapay. Ako, i-check nyo, diba? Wow, ayun, alam nyo na kung anong basihan niya ng friendship. Hindi, naka-follow ako sa'yo talaga. Ay, ano pa ang, anong... Sabi ko lang din sa'yo, di-unfollow kita, wait. Dali ba nakausap Yung abogado pala ni Bossing, ayun yung abogado din ng copyright case dati. O sa Attorney Buko. Diba? Yan, ganyan ang chinika. Ayan. Gusto lang yata niya protektahan ng peace of mind. Diba? Kasi di rin naman madali ang ganyan. Hindi madali. Siyempre kahit paano, may mga ginagawa siyang proyekto. But still, kung alam mo din may nakabimbing kaso sa'yo, hindi ba? Pwede na lang niya tanungin yung iba pang may cases. Diba? Na kung, diba, ang hirap matulog. Yung mabash ka nga lang eh. Diba? Ng mga hindi mo kakilala at kala nila, alam mo yon na kilalang-kilala nila buong pagkatao mo. Ang hirap ng, alam mo yon na araw-araw yun na, alam mo yun, na lampasan mo. Eto pa kaya na talagang kasuhan na kailangan patunayan mo ang pagiging inosente mo. Correct. Diba? Oy, batiin lang din natin si boss Yanya ng MMCC at ang kanyang Mildred sa MMCC. Ayan. Ay, hello. Diba? Na-hurt ba kayo nung sa unfriend? Hindi. Medyo nagtampo. Ako nga, hindi nga ako na-hurt. Ako nagtampo. Nung hindi mo ako finrend. Diba? Diba? Walang ganun. Kasi, nag-usap naman tayo ng in-person. Correct. Tsaka isa pa, pwede rin naman tayong tawagan ni Direk Daryl kung gugustuhin niya. Sabi ni Kapitana Sisa nung in-unfriend. Ay, hindi, nung hindi ko pa kayo ina-unfriend. Tapos fina-follow nyo ako pero hindi ko kayo fina-follow. Sabi ko, bakit ko kasi kayo ifa-follow? Araw-araw ko na kayo nakikita hanggang Facebook ba naman puro mukha nyo? Kasi diba, lalo na ang Carjack, hindi ko friend sa Facebook itong si Gandang Kara at si Papa Jackson. Talaga ba? Alam mo kung bakit, Mare? Diyos ko, sa dami kasi nila mga tagahanga, ginagamit pa yung profile picture nila. Wala na akong nakita mga totoong tao, yung mga totoong friend. Kasi puro sila post ng Carjack. Yung mga legit, umay! Ako din hindi ako nag-a-add kapag hindi totoong profile picture yung nandoon. Diba? Tama, diba? Bakit nagtampo? I-chika muna din. Hindi, syempre magtatampo ka kasi baka, syempre, sabi ko, anong dahilan? Ba't kaya niya ako in-unfriend? Hindi rin ako nakakuha ng dahilan. Pero, I came into a parang conclusion na, baka tama ba yung came or come? Comb? Came, comb. I came in, come, and comb. Into a conclusion na baka, paano ba nag-came? Papunta na ako? Lumabas? Nilabas? I came comb nilabas. Puro kakahalayo. Bakla ka na. Nilabas? Oo. Na baka gusto nga lang niyang mapag-isa muna. Yung ganon. Lalo na syempre alam niya mga media kami. Oo. Diba? Na baka
ano? Na anytime, di ba? Na total hindi rin naman pa din ganun katagal yung pagkakakilanlan namin sa isa't isa. Professionally, baka akala niya ilalabas namin. Na, syempre, hindi rin naman mawawala sa kanya yun na baka hindi rin siya nagtiwala muna sa amin, na baka isa din kami sa mga, alam mo yun, ibang mga katulad namin sa mamamahayag na pag may sinabing sekreto, binubulgar, publicly. Hindi po tapos kami gagamitin namin yung friendship card, hindi po kami ganon. Diba? Mapag-uusapan natin sa maboteng usapan. Diba? Tsaka hindi kami yung magkano ba nilagay niyan? Ay, wala. Diba? Hindi rin kami yung mga tipong, ay, walang pupunta kasi wala kayong pahabs. O ano. Huwag mo na, baka mamaya nakikita. Diba? Yun, diba? Pangit na mga ganun. Yung mga tahasang sinasabi agad-agad. Sige, parang hindi tayo yung invite sa press ko. Yung walang ganun. Diba? Nakatulad yan, Diba? Nakakatuwang isipin lang sasabihin ng mga tao dyan, ay, ito yung mga bayaran to ni Meme Vice, yung mga ganyan. Sorry, hindi Nakakataba lang ng puso na kahit hindi kami nagkikita araw-araw, pero nung nagkita kami sa Game Zone Night, naalala niya ang Baklitas. Diba? Na nanonood siya, nakasubaybay siya, na wala kami tinatanggap ng kahit na ano. Hindi kami magsasabi na walang pupunta dyan kasi wala kayong pahabs. Ganon. At saka kapag mga artista nga magpo-promote nga dito, hindi mo sasabihin yun sa ahensya ng gobyerno. Oo. Kapitana, in-upload mo ba sa YouTube mo yung paghanda sa'yo sa birthday mo? Papahanda? Hindi na nga nagbablog tong baklang to. Hindi nagbablog pa ako, diba? Hindi ka na nakasubaybay kasi hindi ka nga nakafollow. Nakafollow ako, Kapitana Sisa. Ay, talaga ba? Oo, sa YouTube. Yun, yung huli ko pa lang yun, antayin lang marami akong food reviews. Wow. Hindi ko sasabihin tab-ang, ganon. Masasatisfied tayo. Pabati naman po, Kapitana Cora, dito sa 886 Santa Ana, Manila. Oy. Okay, wrong spelling dahil Kapitana Cora. Oo nga. So, ikaw si Tita Sisa. Hindi pinag-isa na niya. Barangay 886 Santa Ana, Maynila. Jerica. Ladens. Ladines. Akala ko Ladens o Ladines? Ladines. Pa-shout out po dito sa terminal. Ladals? Gano'n. Terminal ng tricycle dito sa Pasig Vista and Villamar family. Oy, hello mo sa inyong lahat dyan. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakaantabay sa atin. Diba? Basta ako gusto ko maging friend si Jojo Mendres dahil namimigay ng 1,000 pesos. Ay, nako. Gusto ko din talaga siyang maramdaman sa birthday ko. Jojo Mendres. Alam mo yan? Ikaw ba maniniwala lang ako doon sa kanta mong nandito lang ako pag naramdaman kita sa June 17. Dalawa lang naman yan, Sir Jojo. Pag ikaw po ay nagpadala, bait talaga ni Sir Jojo. Pag hindi nagpadala, anong gagawin? Gano'n. Kala ko ba'y pag-pray na lang. Bad ka. Pag hindi nagpadala, madamot kayo pag dadasal kita, gano'n. Nailawan ni Lord ang iyong isipan. Ayan. Buti kami ni Tita Cora, friend sa Facebook. Pa-shoutout po para sa Parola Binondo. Mamaya hindi na kayo friends sa Binati Facebook. mo Hanapin ka niya ngayon. Oo. I-follow nyo yung page ko, hindi yung kinifriend nyo ko sa Facebook. Kasi may mga lang may mga tao lang na nakalimutan lang siyang i-unfriend. Tsaka nakaka-visit yung mga I-add mo ko sa Facebook, gano'n, tapos pag tinignan mo, nakalak yung profile. Oo, diba? Bakit? May mga tinataguan kayong home credit? Oo, yung ganyan. Kaya Bombay. Oo, Bombay. Sigurado. Hello po sa inyong dalawa. Ang gaganda ninyo. Ramjen Reyes. Lagi ako nanonood sa vlogs. Uy, alam mo, gwapo ito. Sila ng jowa niya, si Marvin Mat Atienza. Ay, talaga? Hello. Oo. Hello. Wow. Pero kapag si Mat yung si ay, Mart nako! Gano'n. Ay, nako! Paharang-harang ka dyan! Mamaya masipa ka, bumaho ka dyan! Mart. Oo. Buti pa kayo, walang mainit na kape sa matigas na sabay tayo nagbabasa? Sabayang pagbigkas? Radyo, radyo. Uy, hindi Kasi linggo ng wika, malapit na. Nakita mo lang yung si John Daryl, inuna niya yung talande. Ay, pero to Direct Daryl Yap and to Bossing Vic, 'di ba? Sana sabayang pagbigkas pa rin. Wala.
Kumakanta nga ako eh. Para Nagsasalita na nga! Okay, sige go. Magsalita ka na. Hindi, ito, Direk Daryl Yap and Bossing Vic Soto. Bukas ang Baklitas kung sakasakaling gusto nyong mag-air ng side. Diba? Kasi, syempre, hindi naman biro itong pinagdadaanan yung dalawa. Correct. Parehas kayo nasa mabigat na kasuhan. Isang direktor, diba? Isang veteranong aktor at komedyante and host, diba? Nire-respeto. Diba? Nire-respeto. Diba? Actually, parehas naman silang nire-respeto. Diba? Sa mga, bakit? Bakit ganun yung reaction mo? Hindi ka ba naniniwala na yung isa ka respeto? Minsan binabasa ko si mga comment. Oo. Ay, okay. O di yung isa na lang. Hindi, parehas silang minsan may mga basher din. Oo, diba? Diba? Minsan, pero si Bossing hindi pumatol sa basher. Oo. Si Direk Da lang, diba? Nakikita pa rin yung pagiging physical mo. Pero hindi. Yun lang naman ang hangad namin na sana magkaayos sila. Sana matuloy. Pag-pray ninyo yung tungkol dun sa mediation na gagawin, na sana magkaayos, magkasundo. Kasi diba? Naalala mo, Mari, nung tarot card natin sila reading. Anong sabi? Diba, magkakaayos. Magkakaayos. At may ganon. Oo. Kung mayroon lang arregluhan. Oo. Pero magkakaayos. Magkano? Malalaman natin. Oo. Diba? Mari na nailalabas ba nila kung magkano ang bayaran na gagawin? Ay, hindi. Kasi korte ang magdedesisyon. May permahan yun, di ba? Tsaka korte ang magde-decide kung magkano. Hindi ka pwede. Kahit pa sabihin mong kunwari, humiling ka, kunwari ikaw yung nagdedemanda, di ba? Humiling ka sa akin na, hindi, danyos ko kailangan 23 million. Oo. Hindi. Kasi i-review yan ng korte, ng mismong judge. Kung naaayon dun sa reklamo mo, yung hinihingi mong multa. Hindi yun dahil sa lang hingi ka lang ng 23 million, igagrant nila yun, hindi. Walang ganon. Kaya ganyan ang hustisya natin. Diba? Sana, na nakakaloka. Meron nga, di ba, nagkakasuhan, ganyan. Ang hinihiling lang na danyos, alam mo kung magkano? Piso, Mari. Piso lang? Oo. Ganyan lang. Para lang maturuan ng leksyon lang yung taong yun. Yung dinidemanda niya, pero yung multa na hinihingi niya, yung danyos, piso. Kasi literal yun. Pero tinuloy niya yung kaso. Oo. Pero hiniling lang niya, para lang alam mo yung madala, magkaroon lang ng, kumaga madisiplina, magkaroon ng pinakulong pa rin niya. Hindi naman siguro. Sana gano'n ang ginawa dun sa, na matinggera ng 1 point something. Wala malaya ng run free, gano'n. Aso. Laki na kulimbat di run free, di ba? Hindi ka ba naman magra-run ng free, no? Kung hindi ganun kalaki na kulimbat. Hindi born free ang kinanta niya. Run free. Run. Halika na, tingnan tayo. Miss American Run. Si anyways, mga panggayan po muna. Nakakalungkot. Kasi hangad pa rin natin na sana magkaayos po, di ba? Pero kung inaalaw po kayo ng korte na magsabi po ng inyong mga sides na, bukas po ang Baklitas, diba? At saka kung sakasakali, bossing, kapag nakakuha ng something, pa-burger ka naman. Malapit na po yung birthday ko, boss. Birthday niya pa rin! At least ay sisingit mo, diba? Anyways, maraming salamat po sa inyong pag-antabay. Susunod na po si Gandang Kara at si Tita Korang muli mapapanood nyo mamaya, diba? Para sa Hot Stories. Ganon. Diba may ganon yun? Si Kara daw yun. Ay, talaga. Nakaapak ng tamtax. Hindi, naipit dito. Paano mo ulit isa pa? 1, 2, 3, go. Hot Stories. So may ganun pala sa title doon. Muli ba ako si Kapitana Sisa? At susunod na po ang Hot Stories. Ako po si Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pag huwag mo sabihin radyo, sabihin mo Hot Stories! Susunod na! Ako po si Gandang Kara and don't forget to follow us sa lahat ng mga social media platforms namin at Energy FM 106.7 sa Facebook, sa Twitter, Instagram, YouTube, and TikTok. At samahan mo na rin ako sa aking programang Hot Stories na lagi po akong live 12 noon hanggang 3 p.m. sa TikTok Live or sa Facebook Live. Ako po nag-iisang chicks ng radyo, si Gandang Kara. Panggawag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy!